Tulo, okay na? Next, vital sign sheet natin. Napaka-basic kung titingnan natin, no? Tandaan niyo yung word na basic. Napaka-basic talaga nito. Kasi bilang mga nurses tayo, syempre, ito yung basis natin for kung paano tayo mag-care sa ating mga patient, no? So, ano nga ba yung vital sign sheet? This form is designed for special areas requiring intensive or hourly vital signs monitoring. And emphasize ko lang po niya yung special areas. Pero for MSU, for floors, ginagamit din po ito. Intended lang talaga siya for special areas kasi Q1 po tayo sa special areas. So ano yung guidelines na kailangan natin kapag nag-fill out tayo ng form na ito? Siyempre, number 1, complete natin yung patient data. Okay? Yung patient data po, siya po yung nakita sa pinakataas. Complete demographic data ng pasyente. Yung doctor po niya, tsaka yung room number. Okay? Next, paggamit ng proper ink color based on the shifting schedule. Siyempre, diba? Kung day ka, alam mo ng color ng pen natin, black. Kung night ka, red. Pero sa ibang institution and sa Google, parang hindi siya mabilis daw ma-erase yung red. So, hindi siya gumagamit ng red, so blue yung ginagamit nila. Pero sa atin, black and red. Black kapag morning, red kapag evening. Next, write the date and time on the first 2 columns. Mamaya, papakita ko sa inyo. On the 3rd to 7th column, syempre, ilalagay natin yung vital signs. Di ba ang basic na to? Di ba basic? Parang grade 1 lang tayo nito. Kasi syempre, simpleng form lang ito eh. Syempre, yung vital signs natin, blood pressure, pulse rate, RR, temperature, and oxygen saturation. Next, on the last column, sa remarks natin, syempre, ilalagay natin doon yung pertinent events during the time of recording. Example, seizure. Kunyari, 8 a.m., nag-VS ka. Nag-seizure yung pasyente mo. Or restless yung pasyente mo. May isang doctor na nagsabi nito, si Dr. Munoz, pinaka-emphasize niya sa amin to before, yung remarks, gamitin po natin. Kaya po nandyan yan kasi kailangan natin sulatan. Hindi po siya display na nandun lang, na wala tayong gagawin. Gamitin po natin siya. Okay? So, tandaan natin sa last column sa remarks, yung mga pertinent events during the time of recording. So, panoorin po natin itong video. Here's how to fill out the vital sheet form. First, start with the personal information section. Write the patient's last name, first name, and middle initial. Then indicate the age and sex of the patient. After that, write the name of the attending physician and the room number. Next, proceed to the vital sign section. Start by writing the date today and your shift. Use black ink for the day shift, which runs from 7 a.m. to 7 p.m. Then, record the time, the patient's blood pressure, pulse rate, respiratory rate, temperature, and oxygen saturation in the spaces provided. Make sure to record these vital signs every hour. Do the same for the night shift. For the night shift, use red ink, which runs from 7 p.m. to 7 a.m. Once you've filled out all the required fields, review the information to ensure everything is accurate and legible. And this is how you fill out the vital sheet form. Anong kulang sa video? Remarks. Ano ilalagay sa remarks? For $2. Taas ang kamay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano po yan? Hindi ko po marinig. Example? Seizure. Ano pa? Uy, nasa type na yung fever. Ano? O sige, pwede na yan. So, lahat ng pertinent
kailangan nasa remarks. Okay? For $2, para saan po ang vital sign sheet? O iba naman, taas kayo. Yung iba naman. Para saan ang vital sign sheet? Yung iba naman. Oo, higit eh. Para saan po ang vital sign sheet? Ano po ang purpose ng vital sign sheet? Sir Fons? Especially for special parents that might see something. So yun, so tandaan natin, basic lang po ito. So parang refresher lang natin to. So vital sign sheet ay para, syempre, from the word itself, para ma-monitor natin yung vital signs ng mga patient natin. So sabi ko nga sa ICU Q1 po ito. Sa ward naman po, Q4 ito. So yun po, so basic lang po talaga ito, yung ano natin, refresher, parang refresher course lang po ito. Yet, marami pa rin po mga hindi nakaka-follow based po dun sa aming chart rounds. So please, next time, alam na po natin kung paano natin i-fill out ang vital signs sheet. Okay? Next, ano pong form ito? Ano po? Okay. Parenteral fluids flow sheet. Ano ang parenteral fluid flow sheet? Commonly known as the IVF sheet. In this form, all the IV fluids, side drips, blood products, and PPN that the patient received during the course of treatment were documented. So ito po ang number, ito po ang top 1 natin sa may pinakamataas or pinakamaraming chart finding or chart audit namin. So itong guidelines na to, so na-release na po namin ito, lahat po ng guidelines na i-discuss namin today or na-discuss ko na kanina, kasama po yung vital sign sheet. Na-release na po ito as memo. Matagal na po. So review natin. So ang guidelines natin for IVF sheet or the parenteral fluids flow sheet. Number 1, syempre, basic pa din. Basic, lagi siyang basic. Complete the patient's data. Syempre, proper in color. Based on the shifting schedule. On the first column, write the date when the IVF blood products or TPN was started. Marami pa rin pong hindi nagsusulat kung kailan na-start yung mga fluids natin. So make sure po, pakisulat po yung mga time started natin. Sabi ko sa inyo, napaka-basic po nito. Bare minimum kumbaga na hinihingi sa atin. Actually, hindi lang siya kailangan hingin. Diba? Parang part na kasi talaga siya ng trabaho natin, diba? Napaka-basic po niya. So, on the second column, indicate the ordinal number. Kung pang number 1 ba siya, pang number 2, and so on. On the third column, write the type of fluid. Kung D5 NSS, plain NSS, syempre kung ilang ano siya, kung ilang ml. Kung 1 liter ba siya, or 500, or 250. Next, on the write the time started on the fourth column, indicate the estimated time to end of the IVF on the fifth column. Ito po, based siguro sa rounds namin, mga 90% or 95% wala po nagsusulat ng estimated time to end of the IVF. So after this lecture, stricter na po kami sa pag-check. So, kung kompleto ang patient data nyo, ang first to second column yung hanggang sa last column, pero wala kayong estimated time to end. Kasama po siya sa magiging audit natin. Di ba ang basic na audit kayo dahil walang time?
Napaka-basic po nito. Hindi po namin hinihingi yung, or hindi natin kailangan na ilagay ang exact time kung kailan mauubos ang fluid. Ang kailangan po natin ay ang estimated time lang kung kailan siya mauubos. Okay? So write the date when you changed the IVF or the date of discontinuation on the 6th column. So kung nagpalit kayo ng IVF, may time kayo kung kailan na-start, may ilang ml siya, i-run. Siyempre, estimate nyo na, or bilangin nyo na kung ilang oras siyang i-run. Di ba ang basic? Pero, nakakalimutan po natin gawin. On the last column, ito, starting today, you may write the incorporation in the IVF or the other remarks needed. Incorporation po ang ilalagay sa remarks. Okay? So sa first column natin, yung date, kung kailan na-start yung fluid or ano mang drips niyan. Sa second column natin yung ordinal. Sa third, yung type ng fluid. Pero sa last column, doon po nakalagay kung ano ang incorporation ng fluid na to. Kung meron siyang potassium chloride, vitamin B complex, doon po siya ilalagay. Or anything na remarks. So doon po siya ilalagay. Kung fast drip ba siya, kung nag-fast drip kayo, doon po siya ilalagay. So may purpose po yung kada column natin. Hindi po ito display lang. So gamitin po natin yung tama. Again, yung guidelines po, nalilis na po siya as memo before. So pwede po natin i-retrieve, pwede po natin i-review. Okay? So, sample video po kung paano mag-fill out na parenteral fluid flow sheet. And now, moving on to filling out the parenteral fluids flow sheet. Start by filling out the patient's information. Write the patient's last name, first name, and middle initial. Then indicate their age, sex, attending physician, and room number. Next, proceed to fill out the parenteral fluid section below. Start by writing the date and the number of bottles. Then indicate the type of fluid as prescribed by the doctor. Write the name of the fluid, the amount, and the recommended measurement per time interval. After that, record the time it was started and the estimated time it will finish. For the date changed discontinued section, indicate the date when the fluid was replaced or when it was discontinued. Lastly, under the remarks section, indicate if anything was added to the fluid, such as potassium chloride, vitamins, or other additives. Remember, use black ink when filling out the form during the morning shift, and red ink during the night shift. Then, moving on to the bottom part of the sheet. Fill this section out if the patient requires a blood or plasma transfusion, total parenteral nutrition, or TPN, or if there's a side drip record to be noted. Similar to the instructions above, write the date, the number of bottles, and the type of fluid to be administered, along with its measurement per interval. Add the time it started and the estimated end time. Then, record the date and time when it was replaced or discontinued. Include any remarks as well, if there are any. Remember, use black ink when filling out the form during the morning shift, and red ink during the night shift. And that's how you properly fill out the parenteral fluids flow sheet. Okay, di ba basic? Hello. Di ba basic nun? Yes, sir. Okay. Ayun. So, kung marami siyang drips, as per our chief nurse, so isang form na lang po ang gagamitin natin. So, sama-sama na po siya doon. So, no need to write separately po sa another form. Okay, so for $5, ano po ang nilalagay natin sa remarks column sa parenteral fluids flow sheet? Yes, ma'am. Huwag na kayo. Matanda na kayo. Yung mga mahal natin. Ano po? Type?
ACL. And? Vitamin B complex. Oh. So next time, pag sinag yung chart mo, dapat ganun po ang nakasulat. Thank you po.